Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Colossians chapter 2 verses 8 to 10. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Complete in Christ. At dito po may matututunan po tayo sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kasi po ang mga taga-Kolosas ay nabihag po sila ng maling katuruan. May nagtuturo po sa kanila ng pagsamba sa anghel, yung pagsunod sa mga ritual, mga pagkaing pinagbabawal o mga bagay na pinagbabawal, at maging yung pagtutuli. Kaya mag-iingat po tayo kasi minsan akala natin Kristiyano po yung practice pero mali pala. Yan ay hindi nasasalig sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. So marami pong mga taga-Kolosas ang nabihag nitong maling katuruan na ito dahil hindi po nila alam ang katotohanan. At sangayon po sa pag-aaral natin yesterday, tanging ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa buhay ng mga tao. Kaya alam niyo po, napakahalaga na tayo po'y mag-ingat. Kasi binabanggit po dito sa verse 8, na yung ganoong mga katuruan ng tao ay walang kabuluhan at madaya. Hindi sa Panginoong Hesus po nagmula. Kaya mag-iingat po tayo, huwag tayong basta-basta lang nakikinig sa opinion ng tao or yung mga quotes, na kadalasang naririnig natin o nababasa natin na galing sa mga kilalang tao, at maging yung mga theology o itinuturo po ng tao, na kadalasan nababasa natin na opinion lamang o paniniwala lamang ng tao. Mag-ingat po kayo. Kaya mapapansin nyo po dito sa Daloy ay hindi po ako nagko-quote ng mga famous persons o theology ng ibang tao. Gusto ko po makita nyo po yung katotohanan mismo ng salita ng Diyos, kasi gusto ko po na isalig ninyo ang inyong pananampalataya dun po sa sinabi ng Biblia. Kaya nakakalungkot po, maraming tao, maski sa panahon po natin ngayon, nadadaya po dahil opinion lamang or theology lamang ng tao yung kanilang pinaniniwalaan. Ngayon, binabanggit din po sa verse 23 na yung mga ganitong katuruan na galing sa tradisyon, ay sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. So mayroong konting appearance of wisdom, sabi diyan sa English Bible. At kunyari, nagpapakumbaba sila, sabi. At ang masakit dito, pinapahirapan nila yung kanilang mga katawan. Sounds familiar, marami pong gumagawa ng ganyan ngayon sa panahon ng Holy Week. Nakakalungkot kasi hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam na dinadaya sila ng maling pangunawa. Kaya napakahalaga po na tayo mga Kristiyano, alam natin yung katotohanan patungkol po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan at pagkabuhay namang muli. At yan po ang pinagsisikapang sabihin sa kanila ni San Pablo. Hindi nyo na kailangan magdasal sa anghel. Sapat na si Hesus para tulungan kayo. Sakop na ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Hindi na kailangan na kayo'y susunod pa sa mga ritual. Kasi lahat ng mga yan ay wala ng kwenta. Ang kautusan at yung mga seremonya sa Old Testament ay kinanap na ng Panginoong Hesus. Hindi na kayo dapat pagbabawalan sa pagkain o sa inumin o sa mga bagay na dapat na hawakan o kung ano-ano mang mga
tinatawag noon na mga rituals na nagsasabi na bawal ito, bawal yon, hindi na dapat tayo nasasakop noon. At higit sa lahat, yung circumcision, kasi yung mga Hudyo, pinagmamalaki nila na sila'y mga tuli. Ngayon, sabi ng Apostle Paul, itong mga bagay na ito, may appearance nga naman ng wisdom, pero dahil ang Panginoong Hesus ginanap niya na sa kanyang kamatayan at pagkabuhay namang muli, yung ating kaligtasan, hindi na kailangan ang mga ito. Bagamat yung iba pwedeng makatulong, pero hindi na kailangan. Sapat na si Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya lagi po ninyong iisipin, kumpleto tayo kay Kristo. Sabi sa verse 10, kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. At sa verse 15, ang sabi, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Tinalo na ng Panginoong Hesus ang dyablo, yung mga kapangyarihan sa sanlibutan. Kaya huwag kayong matatakot sa demonyo. Yung iba takot na takot sa demonyo. Kailangan gumamit ako ng mga ganitong pamamaraan para umalis ang demonyo sa aking bahay, para mawala yung malas sa aking buhay, di ba? Yung mga sumpa na pinadala ng demonyo, kailangan ganito ang gawin kong mga practices. Minsan nagkukonsulta pa dun sa mga gumagawa ng mga black magic, mga occult at kung ano-ano pa. Nakakalungkot po mga Kristiyano, hindi na po ganun ang pamamaraan natin, yung mga superstition, yung mga pagpapahula at kung mga ano-ano pang mga maling paraan na sa demonyo rin nagbumula. At ginagawa lang natin yan para huwag tayong malasin o yung huwag tayong mapuntahan ng sumpa. Sapat na Panginoong Hesus. Kaya matutunan po natin gamitin yung in Jesus' name. Makapangyarihan po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sa kanyang pangalan, lahat ay luluhod at magsasabing siya ay Panginoon. Suko po ang kapangyarihan ng kadiliman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya matuto po tayong panindigan yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at exercise natin with authority. Yung kanyang pangalan. Gamitin natin ito sa ating pananalangin at maging sa pagpapalayas ng masasamang espiritu. At sa verse 13 and 14, ang sabi diyan, pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan, pinawalang bisa ang lahat ng alituntunin laban sa atin. So napatawad na po tayo. Tayo nalinis na. Hindi na natin kailangan pahirapan pa yung ating katawan o parusahan yung ating sarili. Kumpleto na po tayo. Malinis na, napatawad na at meron ng bagong buhay at binilang ng matuwid ng Panginoon. Dahil po yan sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. So, kumpleto po tayo dahil sa ating pananalig. So, ano po ang bilin lang ni San Pablo? Sabi sa verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yun, malinaw po. Kailangan lang po magpakatatag tayo at patuloy na lumago sa pagkakilala natin sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Laging magpasalamat. Dahil ginanap na ng Diyos ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga po ng katotohanan. Tanging ang katotohanan lamang po ang mag-aalis sa atin sa kasalanan, sa pagkaalipin, at maging sa gawa ng dyablo. Ito po si Pastor Jojo, papaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.